Lo, hindi naman ganun ka-big deal ang nangyari. Ang dami rin anak ng mayayaman na mas malala pang ginawang iskandalo kaysa sa akin. Hindi ko naman sinasadya. Hindi mo sinadya. Nakunan ka ng litrato, lasing. Nakikipagsigawan sa kalsada. Halos magubad ka sa harap ng kamera. Akala mo ba maliit na bagay lang yon? Parang gusto mong sirain ang pangalan ng mga taong bumuhay sa'yo. Bakit parang ako lang ang may kasalanan? Kayo nga rin noon eh. Huwag mong ihahambing ang kabataan ko sa kababuyan mo ngayon. Noon lumaban kami para sa lupa at dangal. Ikaw, puro kabastusan ang dinala mo sa pamilya. Lolo! Tama na! Simula ngayon, aalis ka na rito sa atin. Aalis ka sa mata ng publiko. Doon ka tumira sa lumang mansyon sa bundok ng Bukidnon. Doon, kahit sumigaw ka, walang makakarinig. Doon, kahit anong kalukuhan mo, wala kang masisirang pangalan. Ibig niyong sabihin, ipatatapon niyo ako parang preso? Kung yun ang kailangan para matuto ka, oo. Itatapon kita. Doon ka mabubulok hanggang matuto kang magdala ng apelyido natin. Natandaan mo to, Selena. Kung hindi ka magbabago, mas gugustuhin ko pang hindi ka na bumalik kaysa madungisan palalo ang dugo ng pamilya natin. Talagang pinag-usapan ng maraming tao sa amin. Dahil doon, ipinatapon siya ng lolo niya sa bundok at pinwersang matuto na patakbuhin ang mga negosyo nila doon. Doon niya rin napag-alaman, may panata ang kanilang pamilya. Isang sikretong itinago sa kanya ng matagal na panahon. Nang mapunta siya doon, tila hindi lang siya pinarusahan ng lolo niya. Inilagay siya nito sa isang bitag na hindi naman dapat siya ang magbayad. Hindi niya sukat akalain na ang kabayaran ay ang dugo niya mismo para sa lahat ng kasalanang hindi naman siya ang may gawa. Ikukwento ko na lang po ang pangyayari na parang ako si Selena para hindi po kayo malito sa lahat ng mangyayari. Ayos na po lahat ng gamit niyo sa likod, ma'am. O Eddie, ano pang hinihintay mo? Magmaneho ka na. Total, kating-kati naman ang pamilya kung umalis na ako rito. Si Isay pa po. Hinihintay na lang lumabas. Ang kupad-kupad talaga ng babaeng yan kahit kailan. Isay! Bilisan mo na nga dyan! Aalis na tayo nang mawala na ako sa paningin ng mga tao rito! Opo, ma'am! Eto na po! Kainis! Napakabagal! Ikaw, Ramil, alam mo na ba ang papunta doon? Opo, ma'am. Kaso maiiwan ang sasakyan sa baba kasi hindi kayang iakyat sa taas. Wala kasing daan pang sasakyan doon. Ay, Hazel, maglalakad pa! Tara na nga! Opo, ma'am. Inis na inis ako habang nakatingin sa pamilya kong nakatanaw sa labas habang paalis ang sasakyan ko. Hindi na ako nag-abala pang magpaalam sa kanila dahil sila rin naman ang may kagustuhang umalis ako sa poder nila. Ipinatapon nila ako sa isa naming bahay na hindi ko pa naman kailanman napupuntahan. Hindi ko maintindihan kung bakit sa simpleng video na kumalat online na wala namang kinalaman sa sinasabi nilang dungis daw sa apelyido namin, kailangan nilang gawin yon sa akin. Nung mga panahon kasing yon, sarado ang isip ko sa kahit anong sabihin nila, kaya wala akong pinakikinggan kasi sarili ko lang yung iniisip ko. Ma'am, sabi ni Sir Bernard,
maganda raw ron. Wala akong pakialam. At saka pwede ba? Patahimikin mo nga yung bunganga mo. Ayoko nang maingay. Nako, bawas-bawasan mo yung kasungitan mo, madam. Balita ako marami raw gumagalang nila lang doon. Sige ka, baka mainis ang mga yun sa'yo. Kung ganyan ang ugali mo, panigurado ikaw ang pupunteryahin ng mga yun. Anong nilalang ang sinasabi mo dyan? Mga nilalang na hindi basta-basta, ma'am. Sabi ng matatanda, sa mga tagong bundok nakatira ang mga aswang. May mga nakitang nilalang na may mahahabang dila. Nanginginain ng kalabaw, baka, baboy, minsan tao. May iba ring hindi raw naglalakad sa lupa, kundi parang lumilipad sa hangin. Ay, tama yan, ma'am. Sa probinsya namin, may mga ganyan ding kwento. Kapag gabi, may naririnig ka raw na iyak ng bata. Pero kapag nilapitan mo, ayun, hayop lang pala na hindi maintindihan ang itsura. Minsan naman, kaluskos lang sa bubong. Pag tiningnan mo sa taas, wala naman. Pero pagbalik mo sa loob, may maririnig ka na namang kalusko. Pwede ba? Ang aga-aga, puro kababalaghan pinag-uusapan nyo. Ang dami nyo na namang iniimbento. Wala akong pakialam sa mga kwento nyo. Wala namang aswang eh. Hindi sila totoo. Ma'am, totoo po. Kahit si Lola ko sinasabi. Wag kang lumalabas kapag gabi, lalo na kapag bilog ang buwan. May kapitbahay pa nga kami, ma'am, buntis. Tapos biglang namatay kasi kinain daw ang laman sa tiyan. Kawawa nga eh. Nakakabwisit na. Puro kasinungalingan. Yung mga matatanda kasi sa inyo walang alam kundi manakot. Hindi kasi nungalingan yun, ma'am. Ako mismo, nung bata ako, nakita ko sa bukid. May aninong dumadaplis sa mga poste. Mabilis kumilos, hindi tao. Tapos nung umaga, may nakita kaming kalabaw na walang lamang loob. Napailing ako at lumingon sa bintana. Sa halip na matakot, lalo lang akong nainis. Kung ano-ano na lang ang kinikwento nila para takutin ako. Para bang wala na silang ibang magawa kundi palakihin ang mga alamat. Sobrang nakakainip ang naging biyahe namin. Purong puno, damo, at bukid lang ang makikita. Walang signal ng cellphone. Pakiramdam ko, nakulong ako sa oras na hindi gumagalaw. Kung gusto niyo maniwala ako sa mga kababalaghan, kayo na lang. Ako hindi. Lahat ng yan gawa-gawa ng mga taong walang magawa. Kung totoo talaga ang mga aswang, bakit wala pa ako nakikita ni isa? Tumira na ako sa syudad at probinsya. Hindi naman ako nakakita. Eh kasi po, ma'am, hindi sila nagpapakita sa syudad. Takot sila sa mga ilaw at sa dami ng tao. Sa bundok lang sila makakagalaw ng payapa. Dito sa mga ganitong lugar, ma'am, marami daw po. Basta ako, walang aswang. End of discussion. Nakatitig lang ako sa harapan. Wala man lang maayos na mall. Wala man lang traffic na pwedeng ikainis ko. Kundi puro bahay na gawa sa kahoy at mga puno. Ang tagal ng biyahe. Parang walang katapusan. Kung pwede lang akong bumaba at bumalik, ginawa ko na. Pero wala akong choice. Sinara na ni Lolo ang lahat ng pinto ng kalayaan ko. Pinagpasensyahan ko na lang ang ingay ng makina at ang init sa loob ng sasakyan. Ma'am, magtatakip silim na. Baka abutan tayo ng gabi sa daan. Oh, ano ngayon? May ilaw naman ang sasakyan, di ba? Makikita mo pa rin ang daan. Pwede ba tigilan mo nga ako sa reklamo mo? Tsaka walang lalabas na aswang kung yun ang iniisip nyo. Pero ma'am, kapag gabi raw talaga, dun sila malakas. Eh baka mamaya. Tumahimik ka na nga, Isay. Nakakaumay ka na. Sa isip ko, mas mabuti na ang katahimikan kesa pakinggan pa ang mga kabalbala nila. Nakadungaw ako sa bintana habang unti-unting kumukupas ang liwanag. Unti-unti ring lumalala ang inis ko. Para akong isinakay sa isang kulungan na gumagalaw, papalayo ng papalayo sa lahat ng nakasanayan ko. Nang tuluyang dumilim, napansin kong kakaiba ang paligid.
Wala akong nakikitang tao kahit isa. Walang naglalakad sa daan. Walang nakatambay sa gilid kahit pa mga bata man lang. Nakapangingilabot ang katahimikan. Tanging mga puno ang nakatayo. Para bang mga anino silang nakabantay habang tumatakbo ang sasakyan. Bakit parang walang tao? Wala akong ibang makita sa labas. Ganito po talaga rito, ma'am. Kapag lumalalim na ang gabi, lahat ng tao nagkukulong sa bahay. Ayaw nilang lumabas. Ay, oo nga po, ma'am. Kasi daw, mas naglalabasan ng mga yun kapag ganitong oras. Ay nako, tigilan niyo na nga ako. Hindi ako matatakot sa mga kwento niyo. Kahit makaharap ko pa yung sinasabi niyong aswang, baka sampalin ko lang siya. Sige po, ma'am. Bibidyohan na lang kita para may bago kang issue na pag-uusapan. Pilit kong pinapalakas ang loob ko. Pero sa totoo lang, may kakaibang kilabot akong naramdaman. Ang dilim masyado ng paligid. At habang papalapit kami sa bundok na sinasabi ng lolo ko, lalo akong nainis. Sa bawat ikot ng gulong, pakiramdam ko, mas lalo akong hinihigop ng bundok. Doon, sa kaitaasan, naghihintay ang manso na hindi ko pa nakikita. Pero tila ba ramdam ko na agad ang malamig nitong mga mata na nakatitig sa akin. Ma'am, nagugutom na po ako eh. Ako rin, ma'am. Mabigat ng mga mata ko sa kamamaneo. Ang sakit na rin ng leeg at braso ko. Ang haba ng biyahe, parang walang katapusan. Akala niyo ba ako hindi? Gutom na rin ako, pero saan naman dito may matinong kainan? Puro puno at lupa lang ang nakikita ko. Eh, ma'am, kahit simpleng tinapay o kape man lang. Ay, fine. Ramil, maghanap ka ng bukas na tindahan na pwedeng mabilhan ng pagkain. Wala akong balak na bumabasa kung ano-anong dampa. Pero wala rin naman akong laban sa kumakalam na sikmura ko. Kaya nung makita ni Ramil ang maliit na karinderyang may nakasabit na malamlam na bumbilya, halos sumigaw sila sa tuwa. Ayun, ma'am. Bukas pa yata yung karinderya. Ay, salamat po, Diyos ko. Makakakain na rin tayo sa wakas. Sige na, bumaba na kayo bago pa ako mainis lalo. Amoy sabaw at pritong isda ang bumungad sa akin. May matandang babae sa loob. Hawak ang pamaypay habang nagbibilang ng pera. Nang makita kami, tumigil siya at tinitigan ako ng matagal. Aba, may dumaang bisita ngayong gabi. Bago to ah. Saan kayo pupunta at napadaan kayo rito sa maliit kong karinderya? Sa Pesting Mansion sa bundok. Parang nawala ang hangin sa sagot ko. Napatingin agad ang Ali sa lalaking biglang lumabas mula sa likod. Payat, balbasin, may hawak na flashlight at madungis ang mga kamay. Ano raw sabi niya? Mansyon sa bundok? Oo daw, Meng. At doon daw sila pupunta. Iya, huwag mong sabihin apo ka ni Benigno Montemayor. Ha? Paano nyo? Ay, kaya pala. May hawig nga. Akala ko kanina nagkakamali lang ako. Hawig na hawig mo ang lolo mo. Ikaw siguro ang anak na panganay niyang lalaki na si Bernard, ano? Nanlaki ang aking mga mata. Hindi ko inaasahan na dito mismo sa liblib na karinderya, malalaman nila kaagad kung sino ako. Napatingin ako kina Ramil at Isay. Parehong tahimik na parang natigilan.
Ako nga, bakit? Matagal na kami nagbabantay sa mga lupang iniwan ng pamilya nyo. Hanggang ngayon, taniman pa rin ang kamote at palay ang hawak namin. At gayong nandito ka, siguradong magugulo na naman ang lahat. Anong ibig niyong sabihin? Nabitin sa ere ang sagot ng Ale. Isang lalaking malaki ang katawan ang pumasok. May mga tattoo sa braso, matalim ang tingin, pero hindi nagsasalita. Umupo siya sa mesa malapit sa amin at umorder ng pagkain. Kahit hindi siya nakatingin, pakiramdam ko, nakikinig siya sa amin. Ay, oo nga pala. Hindi pa nga pala ako nagpapakilala. Ako si Filipa at siya naman ang asawa kong si Doming. Namamasukan pa rin kami sa lupain nyo, pero minsan hindi na ako nakakasama at abala naman ako sa pagtinda rito sa karinderya ko. Total, palyado naman na minsan magpasahod ang lolo mo at masugit pa yung katulong nyo sa mansyon. Si Saturnina. Nako, akala mo'y may sariling mundo at ayaw sa tao. Konti na nga lang isipin kong aswang yon. Kung hindi ko lang talaga kumpare ang namayapa niyang asawa eh. Ganun ba? Baka pwede na kaming umorder ng pagkain. Hindi kasi kami bumaba rito para sumagap ng chismis ninyong mag-asawa. Ay, nako. Oo nga pala. Ha? Sige, mamili na lang kayo dyan. Buti na lang may natira pa at hindi pa ako nagsasara. Ma'am, tinola na lang para may sabaw. Tsaka pritong bangus, no? Bahala kayo ni Isay kahit anong gusto niyong dalawa. Umorder ka na lang ng kahit ano. Si Ma'am naman ang magbabayad niya. Pariya lang yun sa kanya. Sumunod na rin sa akin ang dalawa pagkatapos nilang mag-order ng mga pagkain namin. Tahimik lang ako pero ramdam kong tinititigan pa rin ako ng mag-asawa at may pinagbubulong-bulungan silang dalawa. Maya-maya pa, inilapag ni Aling Filipa ang tinola, pritong isda at kanin. Ma'am, ang bango ah. Oo nga. Kumain na tayo nang makaalis na rin agad. Grabe, ang sarap. Hindi ko maalala kung kailan ako huling kumain ng ganitong. Sanay ako sa restaurant at fast food. Pero ito, ibang klase. Para kang kumain sa bahay mismo. Totoo. Parang lutong nanay. Lutong probinsya kasi yan. Pero salamat at nagustuhan nyo. Hindi lahat ng mayaman marunong maka-appreciate ng mga simpleng bagay. Iba ka rin pala. Gusto kong ngumiti pero pinigilan ko. Hindi ko gustong ipakita na nahulog ako sa simpleng pagkain. Pero sa loob-loob ko, ramdam ko ang init at ginhawang bihira kong malasap kahit sa mismong bahay namin. Tahimik lang ang lalaking pumasok kanina habang kumakain ng adobo. Pero ramdam kong bawat salita namin, nakikinig talaga siya. Parehas na kaming tapos ni Isay kumain. Si Ramil na lang yung hindi nakakaubos ng pagkain niya. Palibhasa lalaki at marami kong kumain. Ramil, bilisan mong kumain dyan. Ayoko na magtagal dito. Opo, ma'am. Ma'am, bakit parang kilalang kilala kayo ng mag-asawa? Huwag mo na lang pansinin. Iha, kahit saan ka magpunta rito, dala mo ang pangalan ng Montemayor. Huwag mong isipin na walang makakakilala sa iyo dahil sa apelyedong dala mo. Ang tandaan mo, hindi lahat masaya sa pagbabalik ng pamilya nyo. Hindi naman ako bumalik. Hindi ko rin gustong mapunta rito. Pinatapon lang ako. Kahit ano pa, pareho lang ang dating. Ang dugo mo, dugo rin ang pamilya mong nag-ugat ng sugat dito. Natigil ako. Hindi ko alam kung ano yung isasagot. Sugat? Ano na naman bang kinalaman ko sa mga kasalanan ng mga Montemayor? Bago pa ako makapagsalita, humampas ang malakas na hangin sa bubong at sabay-sabay kaming napatingala.
Ma'am, baka pwedeng umalis na tayo. Oo, busog na ako. Tara na. Habang palabas kami, ramdam kong sinusundan pa rin ako ng tingin ng lalaking may tattoo. Nang sumulyap ako sa kanya saglit, nakita ko siyang nakangiti. Isang ngiti na hindi ko mawari kung para saan. Tara na, Ramil. Opo, ma'am. Salamat po, Aling Pilipa, Mang Doming. Ingat kayo sa pupuntahan nyo. Hindi lahat ng daan sa bundok ay ligtas. At huwag kayong maghiwa-hiwalay. Hindi ko sila pinansin. Pero habang sumasakay kami sa kotse, ramdam ko ang bigat na mga mata nila sa likod ko. At lalo akong hindi mapakali nang sumagi sa isip ko ang ngiti ng lalaking may tattoo. Habang umaandar kami papasok sa mas madilim na bahagi ng bundok, ramdam kong nagsisimula na ang pakikipagsabayan ko sa mga lihim na hindi ko naman hiningi. Saglit na andar lang, huminto na rin si Ramil sa pagmamaneho. Ma'am, hanggang dito na lang po ang kotse. Hindi na pwedeng iakyat sa taas. Ano? Gabi na. At sasabihin mo sa akin, maglalakad pa tayo? Eh, ma'am, baka delikado kung ipipilit natin ipasok ang sasakyan dyan. Ang tarik ng daan, puro bato. Kakainis. Lahat na lang problema. Una, pinatapon ako rito. Pangalawa, puro kwentong kababalaghan ang naririnig ko. Ngayon, maglalakad pa ako sa bundok na to. Sa dilim. Nilingon ko ang bundok sa harap namin. Matarik, madilim, at tila nilalamo ng matatayog na puno. At nagtataas ang damo ang gilid ng daan. Ang kinakabahala ko, walang kahit anong ingay, wala man lang kuliglig, wala ring huni ng ibon. Tahimik na para bang may nakatingin sa bawat hakbang namin. Ang tahimik. Parang nakakatakot. Oo nga. Hindi normal to. Na wala tayong marinig na kahit na ano rito. Pwede ba tigilan niyo ako? Mas lalo ako nape-pressure kapag ganyan. Tara na nga, nang matapos na tong kalokohang to. Sinimula ni Ramil at Isay buhatin ang mga gamit. Ako naman, nakatayo lang at nakakunot ang noo. Sa dami ng dala namin, hindi ko alam kung paano nila maiaakyat lahat ng yun. Ma'am, may tao. Sino yon? Mula sa anino ng mga puno, lumitaw ang lalaking nakita ko sa karinderya. Yung malaki ang katawan at may tattoo. Sa ilalim ng mahinang liwanag ng buwan, parang kumislap ang dilaw na mga mata niya. Saglit, bago sa lumapit. Nagtataka rin ako kung paano siyang mabilis na nakasunod sa amin. Mukhang mabigat ang gamit nyo. Kailangan nyo ba ng tulong? Ikaw na naman, bakit ka nandito? Papunta rin ako sa bundok. Gabi na ho. Anong gagawin niyo ron? Doon din ako naninirahan. Tipid ang sagot niya. Malamig ang tinig. Hindi ako kumbinsido. Pero nang bitbitin niya ang isa sa pinakamabigat kong maleta, na parang wala lang, napatahimik ako. Hinayaan ko na lang siya dahil sa bundok din naman daw yung punta niya. Mabuti pang makatulong siya. Sinimulan naming lakarin ang daan paakyat. Sobrang tarik at sa bawat hakbang, ramdam ko ang batong bumabaon sa sandals ko. Ang mga puno'y nakahilig, para bang nagbabantay. Ang dilim, parang pilit na nilalamon ng aninong dala ng flashlight ni Ramil. Buisit na lolo to. Pinapahirapan ako. Bakit hindi na lang ako kinulong sa bahay kaysa ipadala ako rito?
Kung hindi ka sana gumawa ng kalokohan, ma'am, di ka sana ipapatapon dito. Excuse me, ako lang ba nagkakamali sa mundong to? Ang dami ring anak ng mayaman na gumagawa ng iskandalo. Oo nga, pero ikaw ang apo ng Don. Pinangangalagaan yung pangalan niya tapos ganun pong ginawa mo. Malamang magagalit talaga yun sa'yo. Nakakaasar ka. Mas lalo mong sinisirang gabi ko. Hindi ko pinapansin ang sinasabi niya. Mas iniisip ko kung bakit napakatahimik ng paligid. Parang sa bawat yabag namin, may kaakibat na yabag na umaalingaw-ngaw pabalik. Ma'am, parang may sumusunod sa atin. Pwede ba tigilan mo ako, Isay? Wala akong pakialam kung multo pa yan. Gusto ko lang makarating na sa mansyon at matapos na to. Pero sa totoo lang, kumakabog na rin yung dibdib ko. May mga aninong dumadaplis sa gilid ng paningin ko. Pero paglingon ko, puno lang. Ang lalaki kasama namin tahimik lang. Hindi pawisan, hindi hinihingal. Kahit pabitbit niya ang pinakamabigat na gamit. Hoy, ikaw! Pwede ba magsalita ka naman? Anong pangalan mo? Gabino po. Bakit mo kami tinutulungan? Anong pakialam mo kung mahirapan kami magbuhat ng gamit? Wala akong pakialam. Nakita ko lang na kailangan nyo ng tulong. Ma'am, huwag mo nang sungitan. Baka bigla niyang ibaba yung pinakamabigat ng maleta. Ang dami mo naman kasing gamit na dinala. Hindi halatang ayaw niyo talaga rito ah. Huwag kayong mag-alala. Tutulungan ko naman kayo hanggang sa mismong mansyon. Baka kasi kung ano pa ang makasalubong nyo rito. Bakit kuya? Anong meron dito? May mga engkanto ba? Kapre, tikbalang, aswang? Lahat ng nabanggit. Ang sagot niya, diretso, walang emosyon. Hindi ko mabasa kung seryoso ba siya o niloloko lang kami. Pero ang mas nakakapagtaka, parang may ibang kinang ang mga mata niya tuwing dumadaan ang buwan sa pagitan ng mga sanga. Sa bawat sentro ng pag-akyat, lalo kong nararamdaman ang bigat. Halos basang-basa na ako ng pawis kahit malamig. Ang mga binti ko nanginginig na sa pagod. Pero si Gavino parang wala lang. Siguro dahil sanay na dahil sa bundok nakatira. Nakakaasar. Kung pwede lang magpahinga na rito. Hindi pwede, ma'am. Mas delikado kapag natagalan tayo. Inis na ako pero wala akong choice. Ang paligid, mas lalo pang nagiging nakakatakot habang tumatagal. Wala pa ring ingay ng kahit na anong hayop. Ang tanging maririnig ay mga yabag namin at ang paminsan-minsang huni ng hangin na dumadaan sa pagitan ng puno. Ma'am, may narinig kayo? Ano na naman? May sumusunod niya. Lumingon kami pero wala kaming nakita. Napabuntong hininga ako pero nanlamig ang balat ko. Sa gilid ng paningin ko, nahuli ko si Gavino. Nakatingin din siya sa dilim. Seryosong seryoso. At saglit na kumislap ulit ang dilaw niyang mga mata. Hoy, ano ka ba talaga? Bakit nag-iibang kulay ng mata mo? Tao. Nag-iiba talaga ang kulay ng mata natin sa dilim, ma'am. Tapos kapag natatamaan ng liwanag. Hindi na ako nagtanong ulit. Hindi ko rin alam kung naniniwala ako. Ang totoo, parang lalo akong kinabahan nung mga oras na yon. Habang patuloy kaming naglalakad, mas lalo kong naramdaman ang bigat ng bawat hakbang. Ilang oras din kaming naglakad bago tuluyang makita ang mansyon sa tuktok ng bundok. Sa unang tanaw ko pa lang, nanlamig na ang bato ko. Lumitaw ito mula sa gitna ng makakapal na puno. Isang gusaling luma na, nakatayo sa gitna ng kawalan.
Ang pader, kupas na puti. May mga bakas ng lumot at bitak. Ang mga bintana, malalaki pero madidilim ang loob. Parang mga matang nakamasid sa amin. Ang mga haligi sa harap, tila ba kumakapit na lang sa bawat patong ng bato para hindi tuluyang gumuho. Sa paligid, mga punong halos kasabay na nitong tumanda. Nakasandal na parang mga bantay. Ito ba yung sinasabi nilang mansyon? Parang haunted house. Wow! Ang laki po, ma'am, pero parang nakakatakot. Matagal na sigurong hindi naalagaan ng gusto. Kung sa bagay, katiwala na lang naman ang nakatira at hindi na to binalikan ng pamilya niyo, ma'am. Habang papalapit kami, narinig kong umuugong ang hangin. Dumadaan sa malalaking bintana at pintuan na may kalawang na ang bisagra. Para bang humihinga ang mansyon. Tao po? Bumukas ang pinto at lumitaw ang isang matandang babae. Payat, may hawak na kandila, kulubot ang balat pero nakangiti. At sa kabila ng dilim, maliwanag ang kanyang mukha na sumalubong sa amin. Si Manang Saturnina, ang katiwala ng mansyon. Aba, nandito na pala kayo. Akala ko bukas pa kayo darating. Paso! Parang nagbago ang hangin. Sa unang beses mula nang umalis kami, nakaramdam ako ng kaunting ginhawa. Kahit papano, may sumalubong sa amin na hindi malamig o mapanuri. Salamat po, Manang. Ang layo ng nilakad namin. Nako, sadayan lang din. Habang pumapasok kami, napansin kong napatingin si Manang Saturnina kay Gavino. May bahagyang pagtataka sa mukha niya pero hindi na siya nagsalita tungkol doon. Ay sige, iwan nyo lang ang mga gamit nyo dyan. Ako na bahala rito. Si Gavino, walang imik. Ibinabalang ang bitbit niyang gamit. Walang kahit na anong paliwanag. At lalong walang paalam. Basta na lang siyang lumabas. Naglakad palayo sa dilim ng bundok. Thank you. Hindi ko alam kung narinig niya. Pero kahit hindi na siya lumingon, ramdam kong umabot sa kanya ang sinabi ko. Sumalubong sa amin ang amoy ng lumang kahoy. Halong alikabok at usok ng gasera. Ang mga dingding, puno ng lumang pintura na natutuklap. May mga lumang larawan sa pasilyo. Mga taong nakasuot ng barong at saya. Nakatitig na para bang binubusisi ang bawat dumaraan. Nakita ko pa doon ang picture ni Daddy nung bata pa siya at ni Lolo Benigno nung kabataan niya. Halika, Selena. Dadalhin na kita sa kwarto mo nang makapagpahinga ka na. May silid nang nakahanda para sa iyo. Kayo ba'y naghapunan na? Kung hindi pa, ipagluluto ko kayo. Tapos na. Mabuti kung ganon. Salamat naman. At magkakaroon na ng ibang tao rito sa mansyon. Ang tagal kong naghihintay na may bumalik na kahit isa sa inyo rito. Sumunod ako kay Manang sa pasilyo. Habang naglalakad, ramdam ko ang lamig na galing sa sahig. Ang mga kurtina, kupas at makapal ang alikabok. Sa bawat hakbang, may langit-ngit ng lumang tabla. Ay, itong silid mo. Dating kwarto ng tatay mo. Pagpasok ko, bumungad ang isang silid na maluwag pero halatang hindi na nagalaw ng matagal. May malaking kama na may puting kulambo. May kabinet na may lumang salamin na bahagya ng lumalabo. Ang bintana, malaki, nakaharap sa gubat. Tinatakpan ng kurtinang kulay abo. Mabuti naman at mukhang komportable. Ay, magpahinga ka na. Mahaba ang naging biyahe nyo.
Kailangan mo makabawi ng lakas. Salamat, Manang. Ang bigat ng katawan ko. Parang mababali ang mga buto ko sa pagod. Sa loob-loob ko, gusto ko na lang makalimutan ang lahat. Pero habang nakapikit ako, may kakaibang kilabot na hindi mawala sa pakiramdam ko. Napalingon ako sa bintana. May nakita akong anino. Malaki. Nakatayo sa gilid. Hindi ko alam kung tao ba o puno. Napakurap ako. At sa isang iglap, nawala ito. Baka imagination lang. Pagod lang siguro ako. Pinilit kong baliwalain. Binalot ko ang sarili ko sa kumot. Ipinikit ang mga mata at hinayaan ang dilim na lamunin ako. Pero sa loob-loob ko, ramdam kong hindi ako nag-iisa sa kwartong yon. Unang umaga ko sa mansyon, nagising akong hindi na ako kasing pagod nung gabi. Pero masakit ang mga binti ko. Tahimik ang paligid. Pero may kakaibang kapayapaan. Ang araw, unti-unting sumisilip sa mga bintana. Hindi ko inaasahan na makakaramdam ako ng ganoong katahimikan sa isang lugar na halos ayaw kong puntahan. Pagbaba ko sa kusina, bumungad si Manang sa tornina, abalang-abala sa pagluluto. Ang mesa, punong-puno ng pagkain, sinangag, tuyo, itlog, at may suman na nakahanda. Ang dami naman yan. Siyempre, kayong dito ka, ay ba, dapat mabusog ka sa pagkain. Dapat nga pala hindi mo na isinama si Isay. May makakasama ka naman na katulong dito. Anong ibig niyong sabihin? Ang ibig kong sabihin, nandito naman ako. Hindi mo na kailangan ng ibang kasama. Pwede mo na siguro silang pabalikin. Total hindi mo na rin naman kakailanganin ng driver dito. Ayoko ho. Hindi sila basta katulong o driver lang. Kaibigan din ang turing ko sa kanila dahil tanggap nilang ugali ko. Ma'am, ang bango. Manang, may tutulong po ba kami? Ay hindi na, mga ihot iha. Kumain na lang kayo. Masarap. Ma'am, pagkatapos nito, pupunta kami sa ilog na binanggit sa amin ni Manang kanina. Malinis daw at malamig. Masarap liguan. Tara po, ma'am. Oo nga, ma'am. Magandang pampalipas ng oras. No thanks, kayo na lang. Wala akong ganang maligo sa ilog. Baka kung ano pang kumagat sa akin doon. Sayang naman, ma'am. Basta kami aalis muna. Babalik din naman kami agad, ma'am. Baka mainip ka rito eh. Naiwan akong mag-isa kasama si Manang pagkatapos namin kumain. Pero hindi ko na sila pinansin. Naisip kong lumabas para tignan ang paligid. Sa labas, bumungad ang malawak na taniman at lupain ng pamilya namin. Mga hanay ng kamote at mais. Nakalinya hanggang sa abot ng tanaw. Sa isang sulok, may duyan na gawa sa hinabing kawayan. Nakasabit sa pagitan ng dalawang puno. Ang itsura nito, parang inukit ng mga kamay na sanay na sa lupa at kahoy. Hindi ko akalain ganito pala rito. Maganda rin naman. But boring dahil walang signal. Naupo ako sa duyan. Sa bawat indayog, naramdaman ko ang ihip ng hangin sa mukha ko. Ang tanawin, nakaka-relax. Hindi ko akalain na makakahanap ako ng kapayapaan kahit sandali. Bigla akong kinilabutan. May papalapit na tao. Nang lingunin ko, bumungad ang isang matandang lalaki. Matangkad, balbasin, at halos puno ng tattoo ang buong katawan. Mga simbolong hindi ko maintindihan. Para bang sinaunang guhit at wala sa kahit anong alpabeto. Diretso ang titig niya sa akin. Malalim. Parang binabasa ang kaluluwa ko. Sino ka? Ako si Dato Buntal. Malamig pero mabigat ang kanyang tinig. Hindi siya ngumiti,
hindi rin nagpakita ng galit. Basta tumayo lang siya sa harap ko, parang bato sa gitna ng bukirin. At anong ginagawa mo rito? Naninirahan ako sa bundok na ito. Matagal na. Hindi ako nakasagot agad. Hindi ko alam kung matatakot ba ako o rerespetuhin siya. Ang mga mata niya hindi kumukurap. Parang humihiwa sa balat ko. At bakit ka nandito sa mansyon ko? Hindi mo to mansyon. Excuse me? Sa matagal ng panahon, itinuring namin sagrado ang lupaing ito. Ngayon, totoo pa lang, nagbalik na ang isa sa mga Montemayor. Anong ibig mong sabihin? Ang dugo ng pamilya mo ang may utang sa amin. At ngayon na andito ka, baka panahon na para singilin yon. Ewan ko sa'yo. Umalis ka na nga. Hindi umalis si Dato Buntal. Nanatili siyang nakatayo sa harap ko. Parang ugat ng punong hindi mabubunot. Mabigat ang kanyang presensya. At ramdam kong hindi basta pag-uusisa lang ang pakay niya. Hindi pa ako tapos. Kailangan kitang makausap tungkol sa lupa. Ano bang sinasabi mong lupa? Sa amin ito. Mansyon namin to. Hindi. Ang lupang ito ay hindi sa inyo. Matagal nang ipinangako ng lolo mong si Benigno ang pagkakautang na hindi niya kailanman binayaran. Pagkakautang? Sa dami ng pera ng lolo ko? May utang siya sa isang tulad mo? Hindi ako naniniwala. Malinaw sa titulo ng lupa. Pangalan ng lolo kong nakasulat. Ang tinta sa papel ay gawa ng tao. Pero ang kasunduan sa dugo, hindi mabubura. Ang lupaing ito ipinagkatiwala sa amin noon. Ngunit kinuha ng lolo mo sa pamamagitan ng panlilinglan sa amin. Wala akong kinalaman sa mga gawa ng lolo ko. At kahit anong sabihin mo, hindi mo mababawi ito. May batas, may titulo. Batas. Ang batas ng tao ay mahina laban sa batas ng kalikasan. Lupa ang humihinga. Lupa ang nagbabantay. Hindi kayo ang tunay na may-ari nito. At ano ngayon? Gusto mo bang ibigay ko sa'yo? Kahit anong sigaw mo, kahit anong banta ang gawin mo, hindi mangyayari yon. Kung ganon, ikaw ang magbabayad ng lahat. Ramdam ko ang pagtaas ng balahibo ko. Pero hindi ko pinakitang natatakot ako. Ang mga mata niya parang nagliliyab, puno ng galit at lihim. Huwag mo akong tatakutin. Hindi ako kagaya ng iniisip mo. Hindi kita uurungan. Katapangan o kahangalan, minsan magkalapit lang. Lumabas si Manang Saturnina. Hawak pa ang labada at halatang nagulat sa nakita. Agad siyang lumapit, mahinahon ng tinig pero matalim ang titig kay Dato Buntala. Dato, hindi ito ang tamang panahon para kausapin si Selena. Wala naman siyang kinalaman sa ginawa sa inyo ni Sir Benigno. Saturnina, matagal na kitang kilala. Huwag mo akong hadlangan sa kung anong gusto kong gawin. Oo, pero pasensya na. Umalis ka na. Matagal silang nagtitigan. Parang dalawang matandang may kasaysayang hindi ko maintindihan. Ako, nakatayo lang, nanginginig pero pilit na ginawang matapang ang mukha. Sa huli, tumalikod si Dato Buntal. Mabigat ang bawat hakbang. Hoy! Hindi pa tayo tapos! Hindi lahat ng lupa dapat ariin. Hindi lahat ng bahay dapat tirahan. Lahat ng kinukuha may kapalit. Dukong mo ang magiging kabayaran. Nanlamig ako sa sinabi niya. Ang tinig niya parang dumaan sa buto ko.
Bago sa tuluyang nawala sa anino ng mga puno, narinig kong parang may kasabay siya na yabag. Mga yabag na hindi kanya. Anong ibig niyang sabihin? Huwag mo na lang isipin, Selina. Pumasok ka na sa loob. Hindi pa tuluyang nakakalayo si Dato Buntal nang dumating sina Isay at Ramil. Halatang kagagaling lang nila mula sa ilog. Basa pa ang buhok at may mga dalang tuwalya. Napahinto sila nang makita ang matandang palabas ng tarangkahan. Ma'am, sino yun? Huwag na kayong makialam. Basta, isa siyang matandang nangungulit. Ramdam kong may tanong pa silang dalawa, pero hindi ko na sila pinatulan. Si Manang Saturnina naman, nanatiling tahimik. Nakatitig sa direksong nilakaran ng matanda. Ma'am, may ikakwento pala kami. Ano na naman? Habang pababa kami mula sa ilog, nakasalubong namin si Gabino. Si Gabino, ma'am. Yung kasama natin kagabi? Oo, hindi ako ulyanin, Isay. Anong ginagawa niya ron? Hindi namin alam. Basta may bitbit siyang patay na ligaw na baboy ramo. Ang laki. Kaya niyang buhatin ng isang kamay lang. Grabe, ma'am. Para siyang sanay sa gubat. Ang tahimik, pero ang tapang ng dating. At anong ginawa niya nung nakita niyo siya? Wala. Hindi man lang kami nilingon. Diretso lang siyang naglakad. Parang hindi kami kilala. Kagabi nga lang. Tinulungan niya tayo. Napatingin ako kay Manang Saturnina. Gusto kong malaman kung may ideya siya tungkol kay Gavino. Pero nanahimik lang siya. Nakayuko habang inaayos sa mga damit na nilabhan. Dumating sina Aling Felipa at Mang Domeng ng hapon. Pagod na pagod ang itsura. Dala ang bayong na puno ng kamote at ilang mga gulay. Pagbukas ng pinto, agad silang sinalubong ni Manang Saturnina. Pero hindi kagaya ng dati, may halong kaba ang titig niya. Magandang hapon, Saturnina. Nandito kami para sana makuha na yung sahod. Ilang buwan na ring delay yun. Baka naman pwede nang kunin ngayon. Oo nga, Nina. Kailangan din namin ng pera. Ang hirap kapag maliit na karinderya lang umaasa. Hindi naman sumasapat sa amin yon at maliit lang din ang kita. Napayuko si Manang Saturnina. Kita ko ang pag-aalangan sa bawat galaw niya. Parang sa sobrang bigat ng mga salita, hindi niya alam kung paanong sasagutin. Pasensya na, Felipa. Domeng, wala akong hawak na pera. Hindi ko rin alam kung saan huhugutin yon. At hindi pa naman nagpapadala si Don Benigno. Buwan-buwan naghihintay kami. Pero palaging wala. Hindi naman kami umaangal noon. Pero kung ganyan lagi, baka naman magutuman na kami. Nakakahiya man pero ito na yung huling beses. Kung hindi pa rin maibigay, baka mapilitan kaming umalis sa taniman. Para na lang kaming nagtatrabaho ng libre sa kanila. Ramdam ko ang bigat ng boses nila. Para bang bawat salita ay humihiwa sa hangin. Doon ko lang naisip kung gaano sila tapat na nagsilbi kay Lolo sa kabila ng kakulangan niya. Ako nang bahala. Babayaran ko kayo. Pati na ang mga na-delay. Totoo ba, Iha? Hindi namin inaasahan na maririnig namin yon mula sa apo ni Don Benigno. Oo. Pero hindi ngayon. Wala akong cash. Bumalik na lang kayo bukas. Sisiguraduhin kong mababayaran kayo. Sana nga, hindi na namin kayang paulit-ulit na umaasa. Makatulad na naman yan ang pangako nitong si Nina na hindi naman natutupad. Pero dahil ikaw nagsabi, susubukan naming maniwala.
Umiling si Manang Saturnina. Halatang may gustong sabihin pero pinili niyang manahimik. Sa huli, umalis ang mag-asawa. Dala ang pag-asa at alinlangan. Naiwan akong tulala. Ramdam ang bigat ng responsibilidad. Kinaumagahan, inutusan ko si Ramil na pumunta sa bayan para mag-withdraw. Sumama si Isay, si Manang Saturnina, abala sa paglilinis pero hindi ko maiwasang mapansin ang madalas niyang pagsulyap sa bintana. Ramil, siguraduhin mong magiging mabilis lang kayo. May naghihintay ng pera. Opo, ma'am. Huwag kayong mag-alala, ma'am. Taglit lang ho kami. Ingat kayo sa daan. Huwag masyado magpapaabot ng gabi. Magbaon kayo ng tubig at pagkain kung magutom kayo sa paglalakad. Habang lumalalim ang hapon, hindi pa rin bumabalik. Kinakabahan ako at nababahala. Si Gavino, pawis at may ilang galos sa braso, bitbit ang isang tirador. Akay-akay niya si Ramil, duguan, halos mahimatay na. Kasunod nila si Isay na iyak ng iyak. Ma'am! Ma'am! Ano nangyari? Inihiga namin agad si Ramil. Basang-basa ng dugo ang damit niya na nanggagaling mula sa balikat na may kagat na parang nilapan ng mabangis na hayop. Hayop. Napakalaki. Ma'am, habang pauwi kami, biglang may kumalabog sa gubat. Ang dilim na kaya hindi namin masyadong makita. Tapos may gumalaw sa mga sanga. Ang lakas. Biglang tumalon. Nang lumapag, Diyos ko, ma'am. Hayop na hindi ko maipaliwanag. Mahahaba ang pangil. Pulang-pula ang mata. Hindi baboy ramo, ma'am. Hindi rin naman tao. Parang halimaw. Diyos ko po. Sinugod kami. Kinagat si Ramin. Hinila siya papunta sa kung saan. Akala ko tapos na. Ikaw, paano ka nakarating doon? Narinig ko ang sigaw nila. At anong ginawa mo? Tinirador ko. Tinabaan sa ulo. Hindi ko napatay pero umatras. Kung hindi ako umabot, baka patay na tong kasama niyo. Halos hindi ko mahanap ang mga salita na dapat kong sabihin. Si Manang agad gumalaw. Kumuha ng planggana. Piniga ang tuwalya at dahan-dahang pinunasan ang sugat ni Ramil. Mabuti at dumating ka, Gavino. Kung hindi, Hindi palaging darating ang tulong. Dapat. Handa rin kayo. Mag-ingat kayo. Baka bumalik yon. sana hindi pa ito simula. Sa loob-loob ko, gusto kong isipin na tapos na ang lahat. Pero habang bumabalot ang katahimikan ng mansyon, ramdam kong hindi lang yun isang simpleng insidente. Parang unti-unti nang bumubukas ang pintuan ng impyerno sa bundok na yon. Habang nakahiga si Ramil, mabilis kumilos si Manang Saturnina. Sanay ang kamay niya, hindi nanginginig. Mula sa kusina, kinuha niya ang mga pinatuyong dahon at ugat. Nilubog niya ito sa mainit na tubig, tsaka piniga sa sugat ni Ramila. Ang hapdi! Tiisin mo. Ito ang makakapigil sa lason. Hindi karaniwang kagahat ang iniwan sa'yo. Kapag hindi natin nagamot agad yan, mabubulok ang laman mo. Ma'am, umalis na lang tayo rito. Hindi tayo ligtas dito, ma'am. Tumigil ka nga, Isay. Hindi tayo Pero aalis. ma'am, nakita mo naman ang lagay ni Ramil. Halos lamunin na siya ng hayop na hindi ko maipaliwanag. Kung bumalik pa yun, ma'am, baka lahat tayo suguri na. At ano, tatakbo tayo? Tatakbo lang ng tatakbo? Hindi na lang. Haharapin ko na lang kung ano man yon. Wala yun sa tapang, ma'am. Buhay natin ang nakataya rito. Kaya nga hindi ako urong.
Hindi ako kagaya ng iniisip nyo. Tumahimik na kayo! Hindi ito ang oras ng pagtatalo. Kung gusto niyong mabuhay, tumahimik kayo at hayaang ako ang magkasikaso rito. Huminto si Isay sa pag-iyak. Napaupo sa gilid. Ako naman, napatingin lang kay Ramil na nanginginig pa rin. Maya-maya, dumating sina Aling Felipa at Mang Domeng. Pareho silang may dalang bayong. Parehong seryoso ang mukha. Iha, nandito kami para kunin ang ipinangako mo kahapon. Heto, bahid sa lahat ng na-delay na sahod nyo. Nagtitigan silang dalawa bago dahan-dahang kinuha ang pera. Ngunit sa halip na matuwa, napako ang tingin nila kay Ramil na halos wala ng lakas. Oh, Diyos ko, anong nangyari sa kanya? Inatake ng hayop mula sa guba. Yan na nga siguro ang simula. Anong simula? Simula ng paniningil. Matagal na yung utang ng lolo mong si Benigno. Ano na namang paniningil yan? Hindi ko maintindihan ang mga sinasabi nyo. Napaatras si Isay. Halatang natatakot sa tono ko. Si Manang, nanatiling nakatingin pero hindi sumisingit. Tahimik ang mag-asawa. Nagkatinginan sila. Saka bumuntong hininga. Sabihin niyo sa akin ng malinaw. Puro kayo ganyan. Ano bang ibig niyong sabihin? Tangkapin mo na lang ang lahat na nangyayari. Paninigil yan sa niloko ng lolo mo. Niloko? Anong niloko? Wala akong alam sa mga kasalanan ng lolo ko. Ako bang dapat magdusa para doon? Tama na! Tumayo siya, hawak ang mga halamang gamot at tumitig ng matalim sa mag-asawa. Huwag na kayo magsalita pa. Hindi niya na dapat malaman ang kasalanan ng lolo niya doon. Umalis na kayo bago pa lumala ang lahat. Kung magtuloy-tuloy ito, ayaw na namin madamay. Iiwan na namin ang taniman. Eh di umalis kayo! Ang dami pa diyang ibang pwedeng bigyan ng trabaho! Natigilan sila, ngunit hindi sila sumagot agad. Sa halip, si Mang Domeng ang bumasag ng katahimikan. Hindi pa kami alis. Hindi pa. Kung walang susunod na mangyayari. Pero kapag may isa pang buhay na madadamay, doon kami magdidesisyon. Naiwan akong hingal, nanginginig at puno ng galit. Gusto kong malaman ng lahat. Pero parang lahat sila may itinatago sa akin. Si Isay, nanlilisik ang mga mata sa akin. Punong-puno ng takot at inis. Ma'am, ano pa bang hinihintay mo? Hindi mo ba nakikita lahat yan? Nakikita ko at maninindigan ako sa desisyon ko. Kung ano mang kasalanan yon, aalamin ko at babayaran ko. Pero sa loob-loob ko, kahit gaano ko pa ipilit ang katapangan, kumakabog ang dibdib ko. Ang mga salitang iniwan ni Aling Felipa at Mang Domeng, parang latay na hindi mabura. Hindi na ako pinapansin ni Isay mula nung araw na yon. Sanay ako na kahit sinasarkastiko ko siya, tumutugon siya. Pero nung mga panahong yon, parang naputol ang koneksyon naming dalawa. Si Ramil naman, pilit akong nilalapitan kahit nanghihina pa rin. Maputla ang mukha niya pero may ngiti. Pilit sinasabing wag ko nang pansinin si Isay. Hayaan mo na muna siya, ma'am. Kilala mo naman si Isay. Di naman siya ganyan. Papansinin ka niya ulit. Pero hindi ako marunong magpatawad sa katahimikan. Mas gusto ko pang murahin ako kesa baliwalain. Kaya't sa init ng ulo, napalingon ako at bigla na lamang lumabas ang mga salitang hindi ko na inisip ng mabuti. Kung gusto niyang umalis, edi umalis siya. Para siyang sugurin ng halimaw dyan at siyang kainin. Ramdam kong narinig ni Isa yon. Nang lingunin ko siya, wala siyang reaksyon.
pero bahagyang gumalaw ang balikat niya. Ngunit imbis na sumagot, tumalikod siya at ikinuyom ang mga palad. Para bang ginapos niya ako sa katahimikang mas masakit pa sa sigaw. Tama na, Sinida. Hindi makakatulong ang init ng ulo mo. Kung gusto nilang umalis, hayaan mo na. Maiiwan ka rito kung yan ang pasya mo. Hinawakan niya ang balikat ko. Malambing ang tono pero may bigat. Parang sermon na hindi ko kayang iwasan. Nilingon ko si Ramil. At kahit nanginginig ang tuhod niya, nakatayo siya at mariing umiling. Hindi ako aalis, Manang. Hindi ko iiwan si Ma'am. Kahit mahirapan ako, dito lang ako. Napalunok ako. Sa sandaling yun, nakaramdam ako ng bigat na hindi ko maipaliwanag. Si Isay naman, nanatiling malamig. Nang lumalim ang gabi, hindi ako mapakali sa kama. Ang paligid, parang sinakal ng katahimikan. Walang kuliglig, walang ibon o kahit aso. Napabalikwas ako. May ingay mula sa labas. Parang hayop na pinapatay. Ang mga ungol, kalinhinan, minsan mahaba, minsan biglang napuputol. Tumayo ako, marahang lumapit sa bintana at marahang binuksan yon para sumilip. Doon ko sila nakita. May nakita akong mga mapupulang mata sa madilim na bahagi ng bundok. Hindi sila kumukurap, hindi sila gumagalaw. Para bang gusto lang nila akong bantayan sa kwarto ko. Selena! Anong nangyayari? Halos mapigtal ang hininga ko nang bumukas ang pinto. Nasa labas si Ramil at Isay. Nasa likod si Manang. Ma'am! Ano nangyari? May nakita ka ba? May mga mata. Pulang mata sa gubat. Nakatingin sila sa akin. Halos mabasag ang boses ko sa panginginig. Ngunit imbis na intindihin ako, si Isay ang unang sumagot. Ano? Ayaw mo pang umuwi? Parang kutsilyo ang tanong niya. Pinutol nito ang lahat ng tapang na pilit kong itinataas. Ngunit matigas talaga ang loob ko noong mga panahong yun. Hindi ko pwedeng ipakitang mahina ako. Huminga ako ng malalim. Ramdam ko ang alon ng kaba. Pero tumingin ako ng diretso sa kanila. Kahit anong mangyari, hindi ako aalis. Kahit mamatay ako rito. Total, yun naman yatang gusto ng lolo kong mangyari. Kung yan ang pasya mo, anak, hindi naman kita pipilitin. Pero hindi rin naman kita pababayaan rito. Sisiguraduhin kong makikingligtas ka. Naramdaman ko ang malamig na pawis na bumababa sa likod ko. Napapikit ako. Pilit na inaalis sa isip ko ang mga matang yun. Pero kahit ipikit ko ang mga mata ko, nandoon pa rin sila. Nakaukit, nakatanim, parang apoy sa loob ng dilim. Si Ramil, nakaupo sa gilid. Sinubukan akong kausapin muli. Ma'am, magpahinga ka na. Bukas, baka may iba tayong maisip na paraan tungkol sa mga nangyayari. Sa gabing yun, ako'y nakatulog sa pagitan ng takot at galit. Kinabukasan, nadatnan ko ang bangkay ng isang baboy ramo sa mismong bakuran ng mansyon. Nakahandusay ito. Halos mapunit ang leeg. At ang laman ng tiyan ay nakabuyangyang na parang pinagpestahan. Ang dugo ay kumalat sa lupa. At ang amoy, matapang, kalawangin at nakakasulasok. Nilapitan ko yon, ngunit halos madurog ang sikmura ko sa itsura niya. Parang ipinakita mismo sa harap ko na hindi ligtas ang lugar na yon. Nakasapo si Isay sa bibig, namumutla, handa ng sumuka. Si Ramil, bagamat nanghihina, pinilit lapitan. Sumandal pa sa dingding para may lakas siya. Oh, Diyos ko.
Sinong gumawa nito? Hindi gawa to ng tao. Hindi rin siguro basta hayop. Tumingin sila sa akin, naghihintay ng sagot. Pinilit kong magmukhang matatag kahit kumakabog ang dibdib ko. Kung gusto nila akong takutin, mali ang napili nila. Sinabi ko yon, ngunit ang totoo, kinikilabutan ako. Hindi lang yun simpleng patay na hayop. Para itong babala. Inilapag mismo sa bakuran para ipakita na kaya nila kaming pasukin kahit kailan. Ma'am, ayoko na. Hindi ko na kaya. Gusto ko nang umalis dito. Ayoko mapahamak ang sarili ko sa mga bagay na hindi ko alam. Parang tinaga ang puso ko. Tinitigan ko siya, umaasang magbabago ang isip. Pero nanatiling buo ang kanyang desisyon. Kung yan ang gusto mo, sige, hindi kita pipigilan. Nang sabihin ko yon, agad siyang tumalikod para kuhanin ang mga gamit niya. Makalipas ang ilang sandali, lumabas siya bitbit lahat ng kagamitan. Hindi ko sa kayang tignan kaya napayuko na lang ako. Sa isip ko, masakit pala sa pakiramdam na iwan ka imbis na samahan. Ngunit hindi ko rin naman kayang ipahamak sila sa mga bagay na wala naman silang kinalaman. Hindi ako nakatiis kaya tumayo ako at sinalubong siya ng isang mahigpit na yakap. Isay, patawad. Hindi ko dapat sinabi yung mga sinabi ko nung nakaraan. Hindi ko na kayo kayang idamay kung anong guluman meron dito. Kaya hayaan ko na kayong iligtas sa mga sarili nyo. Kesa mapahamak kayo kasama ako. Pwede ka namang sumama, mami. Hindi ka talaga safe dito. Hindi, Isay. Kailangan kong harapin ang iniwan ni Lolo rito para matapos na. Sumama ka na sa kanya, Ramil. Ayoko mapahamak siya sa daan pababa. Dalhin niyo ng kotse. Pero ma'am, dito lang ako. Hindi pwedeng umalis si Isay nang walang kasama. Kaya sige na, hayaan niyo na ako rito. Mula nang nagawa si Ramil sa utos ko, binitbit niya rin lahat ng mga gamit niya at sinundan si Isay. Naiwan akong nakatayo kasama si Manang Saturnina at mas lalo kong naramdaman ang bigat ng katahimikan. Habang pinipilit kong kalmahin ang sarili, may lumitaw mula sa kakahuyan, si Datu Buntal. Ang mga tattoo niyang itim na simbolo ay kumikislap sa araw at ang titig niyang matalim, walang pag-aalinlangan. Hindi ka pa ba sumusuko, apo ng Montemayor? Hindi! Mananatili ako rito. Ang mansyon at lupang ito ay amin. Amin? Utang to at ang hindi binayaran dapat sinisingil. Akala mo ba? Dahil may pangalan kang dala, sa inyo na lahat? Kahit anong sabihin mo, hindi ako aalis. Kung gusto mo ng laban, sige lang, magsimula ka. Pero hindi ako tatakbo. Matapang ka. Bagay na nakuha mo siguro sa iyong lola. Dahil ang lolo mo, duwag at mahilig tumakbo. Tingnan natin kung hanggang kailan tatagal ang tapang mo. Naiwan akong naghahabol ng hininga. Ang presensya niya ay parang sumpang nakaipit sa hangin. Ngunit sa kabila ng lahat, mas lalo akong nagdesisyon na hindi ako aalis. Dumating si Aling Felipa, pawis at nanginginig. Kasunod si Mang Doming. Ma'am Selina. Ma'am, ang mga kalabaw natin, pinagpapatay. Isa-isa silang natagpuan, nakabulagta sa taniman. Wala na tayong magagamit sa pagsasaka. Sabi ko na nga ba, hindi talaga sila titigil. Nandoon si Gavino. Ang presensya niya ay laging parang anino, na bigla-bigla na lamang sumusulpot. Kung ayaw mong mas magalit ang dato,
ibalik mo na ang lupa. Hindi lahat ng laban dapat pinaninindigan. Napatitig ako sa kanya. Pakiramdam ko, dinudurog ang loob ko sa mga sinasabi niya. Ngunit bago pa ako sumagot, si Manang Saturnina ang sumalunon. Hayaan mo siya, Gavino. Desisyon niya ito. Kung dito siya mamamatay, tadhana niya yon. Pinikit ko ang mga mata ko at huminga ng malalim. Hindi ako pwedeng umatras. Kahit pa nagsisimula na silang pumatay ng hayop at baka pati tao ang isunod. Mananatili akong nakatayo dahil pakiramdam ko noon, dapat kong harapin ang bagay na iniwan ng lolo ko. Hindi ako mapakali. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, napagpasyahan kong libutin ang mansyon. Sa bawat pasilyo, amoy alikabok at kalumaan. Ngunit may kakaibang hatak ang isang silid sa dulong bahagi ng ikalawang palapag. Nang itulak ko ang mabigat na pinto, bumungad ang isang lumang aklatan. Nakalinya ang mga lumang libro at dokumento. Habang nag-iikot ang mata ko, may isang lumang aparador na halos nabubulok na. Doon ko natagpuan ang isang makapal na folder. Nang buksan ko, bumungad ang kakaibang kasulatan. Hindi ko agad mabasa dahil puro simbolo. Ngunit halimaw ang nakasulat na pangalan ni Lolo Benigno at ng isang tao pa, si Datu Buntal. Ano to? Kontrata? Napalunok ako. Akala ko yun lang ang kopya. Ngunit may isa pa, isang translated version. Doon ko malinaw na nabasa ang lahat. Kapalit ng lupa, alay ng buhay. Sa bawat taon, mag-aalay ang pamilyang Montemayor kay Dato Buntal ng isang buhay na kabayaran. Halos hindi na ako makahinga habang binabasa ko ang nakasaad doon. Sa simula, natugunan ni Lolo ang kasunduan. Ngunit matapos ang 10 taon, nang lumago ang kanyang mga negosyo, iniwan nila ang mansyon at tumakas. Hindi man lang binalikan ang kasunduan. Diyos ko, kaya pala ayaw kong lubayan ang dato na yon. Dahil may kasunduan na hindi tinupad si Lolo. Hindi ko na kayang manatiling tahimik nung panahong mabasa at malaman ko ang lahat. Dali-dali akong pumunta kay Manang Saturnina. Manang, sabihin niyo sa akin ang totoo. Totoo bang nakita ko sa aklatan ang kontrata ni Lolo sa Dato Buntal na yon? Ay, alam ko, darating din ang araw na mahahanap mo yan at malalaman mo ang totoo. Oo, totoo ang nakasaad sa kontrata. Noon nakakatugon ng lolo mo. Kada taon may inaalay. Pero nang umagat ang negosyo niya, iniwan niya na ang mansyon. Kinalimutan ang kasunduan. Hindi man lang nagbigay ng paalam sa dato. At ngayon, ako ang sisingilin? Ako ang magbabayad ng kasalanan niya? Ada, matagal nang binabantayan ng dato ang pamilya niyo. At gayong nandito ka, akala niya ikaw ang handog o ikaw na ang magbabayad. Parang sumabog ang dibdib ko sa galit. Hindi ko akalain na kaya palang ipagpalit ni Lolo ang dugo ng pamilya sa kapangyarihan. Kaya pala totoo ang mga aswang. Dahil mismong lolo ko nagbukas ng pinto para sa kanila. Halos nanginginig ako sa galit. Biglang dumating si Gavino. Walang habas na pumasok sa loob ng bahay kahit hindi naman naimbitahan. Nalaman mo na ba ang tungkol sa kasunduan? Bakit alam mo? Ano ba talagang kailangan niyo sa amin? Kalma. Hindi ako nandito para manakit. Nandito ako para sabihin kung papaano ka makakaiwas. May paraan para hindi kayo lapitan ng mga aswang. Kailangan niyong maglagay ng mga pananggalang sa paligid ng mansyon. Mga halamang nakakasunog sa balat nila. Langis na may bawang at tabo ng hayop na kinain nila. Yun ang magtataboy sa kanila. At
Bakit? Bakit mo ginagawa to? Gusto ko ng kapayapaan dito sa bundok. Tahimik akong napalunok. Ang mga mata niya, malamig pero may bigat ng katotohanan. Nang umalis siya, naiwan akong litong-lito. Selena, anak, huwag kang basta magtitiwala sa kanya. Bakit naman, Manang? Mukha namang tinutulungan niya tayo. Sinabi niya kung paano lalabanan ng mga aswang. Dahil nakita ko siya, mismo mga mata ko ang saksi. Kinagat niya ang laman ng isang ligaw na baboy ramo sa gubat. Hindi siya ordinaryo, anak. Isa siyang aswang. Mabait man ang tingin mo. Tandaan mo, kahit pa sino siya, ang dugong dumadaloy sa kanya ay kaisa ng mga halimaw na yon. Huwag kang basta magpapaniwala. Baka lalo ka lang mapahamak. Nanlamig ako sa sinabi niya. Parang nabiyak ang utak ko sa dalawang direksyon. Ang payo ni Gavino at ang babala ni Manang. Sa huli, iisa lang ang alam kong sigurado. Ang mundong pinasok ko, hindi na ako makakatakas. At ang bawat tao sa paligid ko, hindi ko na alam kung kakampi o kaaway. Malalim ang hapon, tila mabigat ang hangin sa paligid ng mansyon. Biglang bumukas ang tarangkahan at humahango si Aling Felipa. Namumugto ang mga mata at nangingitim ang ilalim nito. At galit na galit ang boses habang patakbong pumasok sa mansyon. Selena, ikaw ang may kagagawa nito. Anong sinasabi niyo, Aling Felipa? Anong nangyari? Si Domeng, ang asawa ko, natagpuan naming wala ng buhay sa sakahan. Ninuray, inubos ang laman at iniwang para bang hayop siya. At sino pa bang sisisihin ko kung hindi kayo? Simula nang dumating ka rito, kamalasan na lang ang dumapo sa amin. Aling Felipa, hindi ko alam. Hindi mo alam? Bakit hindi mo tingnan ang malaman mo? Hindi na ako nagdalawang isip. Agad kaming nagtatakbo palabas ni Manang patungo sa sakahan. Ang lupa'y basa. Ang mga halaman ay lanta na parang may dumaang bagyo. Doon, bumungad ang bangkay ni Mang Domeng. Nakahandusay, duguan, at walang laman ang tiyan. Ang mga mata niya nakadilat pa. Mukhang puno ng takot bago mamatay. Napaluhod ako. Hindi ko alam ang gagawin. Umiyak ako, nanginginig, at pakiramdam ko lahat ng bigat ng kasalanan ay bumagsak sa balikat ko. Diyos ko! Dahil sa'yo! Dahil sa pamilya mong gahaman! Kung hindi kayo nagdala ng sumpa, buhay pa sana ang asawa ko! Hindi ko naman kinusutong nangyari. Wala akong kinalaman dito. Walang kinalaman? Ikaw ang apo ng lalaking nangako at tagtaksil. Ikaw ang dugo na kapalit sa lahat ng iniwan niya. Sinusumpa kita, Selena. Mamamatay ka rin gaya ng asawa ko. Kahit ako pa mismo ang maghatid sa'yo kay Dato Buntal. Tumagos sa buto ko ang bawat salita niya. Hindi ko alam kung anong mas masakit. Ang makita ang bangkay ni Mang Domeng o ang saksakin ng mga salita ni Aling Felipa. Nanginginig ako, napasapo sa muka, at wala na akong nagawa kundi ang umiyak. Biglang lumitaw si Gavino mula sa gilid ng gubat. Tahimik niyang tinabig ang mga tao at lumapit sa akin. Hindi siya nagsalita agad. Hinawakan lang niya ang balikat ko. Matibay, malamig, pero may kakaibang ginhawa. Huwag kang matakot. Hindi lahat ng galit nila ay totoo. Ikaw ang naapektuhan sa kasalanan ng iba. Hindi ko alam kung bakit pero kahit nasa gitna ng kaguluhan, may bigat ang tinig niya na nagpapakalma sa akin. Anong gagawin ko?
Lahat sila galit sa akin. Lahat ako ang sinisisi. May paraan. Huwag kang bubigay sa mga nangyayari. Hindi ka dapat na maging anay dahil may magagawa ka pa. Ibalik mo na ang dapat mong ibalik. Hinawakan niya ang kamay ko. Nanlamig ang palad ko pero para bang bigla akong nakahinga ng maluwag. Ngunit bago pa ako tuluyang kumapit sa kanya, biglang lumapit si Manang Saturnina. Matalim ang tingin kay Gavino. Layuan mo siya, Gavino. Hindi siya para sa'yo. Hindi mo ako mapipigilan, Manang Saturnina. Hindi ko siya pababayaan. Kakampi niya ako rito at hindi kalaban. Hindi mo rin siya maliligtas. Huwag mong lokohin ang batang yan. Nakita ko na kung ano ka. Isa ka ring halimaw kahit anong ganda ng salita mo. Nanlamig ako. Sa gitna ng galit ni Aling Felipa, sa bigat ng sumpa, ngayon may dagdag pang kaba sa puso ko. Sa gabing yun, mas lalo akong nalito. Wala akong mapanghawakan kundi ang sariling hinga ko at ang katiyakang hindi ko alam kung sino ang kakampi o kaaway. Hinila ako pauwi ni Manang Saturnina. Mahigpit ang hawak niya sa braso ko. Parang bakal na hindi ko matanggal. Hindi ako makasigaw. Nanginginig lang ako habang nakatingin sa lupang iniwan namin, kung saan nakahandusay ang bangkay ni Mang Domeng at nagngangalit si Aling Felipa. Manang, nasasaktan ako! Bitawan niyo ako! Pagdating sa mansyon, bigla akong itinulak ni Manang ng malakas. Bumagsak ako sa sahig. Ramdam ko ang sakit ng tuhod ko at bago pa ako makabangon, dumako ang malalakas na sampal sa mukha ko. Tama na! Anong ginagawa niyo, Manang? Hindi ka aalis dito. Hindi mo matatakasan ang kasalanan ng pamilya mo. Ang tinig niya, puno ng galit at paghihinagpis. Hindi ko siya nakilala sa anyong yun. Wala akong kinalaman sa ginawa ng lolo! May kinalaman ka dahil dugo ka niya. Alam mo ba kung bakit ako nanatili rito kahit na lahat umalis na? Dahil kailangan kong pagbayarin ang pamilya mo. Asawa ko ang napatay noon ang tumakas si Benigno sa kasunduan. Imbes na aswang ang kamuhian ko, siya ang isinumpa ko. Siya ang dahilan kung bakit ako nabalo. Kung bakit nagdusa ako sa bawat gabi ng buhay ko. Kaya ngayong dumating ka, dumating ang araw na hinihintay ko. Dugo kapalit ng dugo. Kung si Benigno tumakas, ikaw ang magiging kabayaran. Mabilis niya akong hinila papasok sa isang silid. Itinapon niya ako sa kama. At bago ko pa maintindihan ng lahat, kinuha niya ang lubid. Manang, wag! Maawa kayo sa akin! Hindi ko alam ang mga kasalanan niya! Wala akong pakialam. Hindi ako magdadalawang isip. Magbabayad ka para sa kasalanan ng pamilya mo. Tinali niya ang kamay ko sa mga poste ng kama. Halos mawala ako sa sarili ko. Ang hininga ko, nagiging mabigat. Ang luha ko, walang tigil. Inilak niya ako sa isang madilim na kwarto. Nang masanay ang mga mata ko sa dilim, nanlaki ang mga ito sa nakita. Sa gilid, may kabaong. Luma, madungis, at bahagyang nakabukas. Doon, bumungad ang mga buto. Hindi ko kilala kung kanino, pero malinaw na bangkay yun na pinabayaan hanggang sa maging kalansay. Ay, Diyos ko, ano to? Ayoko rito! Ayoko! Pinilit kong igalaw ang katawan ko, ngunit mas lalo lang sumasakit ang balat ko sa higpit ng lubid. Humihingi ako ng tulong kahit alam kong walang makakarinig. Ang dilim, ang sikip,
at ang kabaong na nasa tabi ko. Lahat yon ay unti-unting lumalamon sa akin. Tulungan niyo ako! Ayoko mamatay rito! Biglang may dumating. Isang aninong sumulpot mula sa pinakamadilim na bahagi ng kwarto. Hindi ako agad nakapagsalita. Nanginginig lang ako habang nakatitig. Nang lumapit, doon ko nakita si Gavino. Na ugaling bigla-bigla na lang sumusulpot sa hindi inaasahang pagkakataon. Pero nung mga oras na yon, ipinagpapasalamat ko ang pagdating niya. Gavino! Totoo ba to? Shhh! Tumahimik ka lang. Nandito ako. Hindi kita pababayaan. Lumuhod siya sa gilid ko. Mabilis na hinawakan ng lubid at sinimulang kalagin yun. Ang mukha niya, malamlam sa ilaw na pumapasok mula sa maliit na siwang. Si Manang! Ikinulong niya ako! Gusto niya ako ipahamag! Alam ko. Kaya kita ilalabas dito. Hindi ka dapat manatili sa sinumpang mansyon na ito. Habang pinuputol niya ang tali, naramdaman ko ang init ng palad niya sa balat ko. Mabilis siyang kumilos. Tila sanay sa mga ganoong sitwasyon. Nang tuluyang maluwagan ng tali, hinila niya ako patayo. Tara na. Bago pa siya bumalik. Hindi na ako nag-isip. Hinayaan ko siyang akayin ako palabas. Palayo sa kwarto ng dilim. Palayo sa kabaong na may buto. Ang tanging laman lang ng isip ko, makalayo, makahinga at makaligtas. Paglabas namin mula sa mansyon, sinalubong kami ng malamig at mabigat na hangin ng gabi. Ang dilim ay parang buhay na gumagapang, pumupuno sa bawat sulok ng gubat. Humigpit ang hawak ko sa braso ni Gavino. Ang dibdib ko'y mabigat. Ramdam ko ang kakaibang presensya sa paligid. Sa una, tahimik lang ang paligid. Ngunit biglang may kaluskos mula sa kanan. Isa, tapos dalawa. Hanggang sa unti-unti silang lumitaw. Mga mata, kumikislap na parang baga. Isa-isang nagsulputan ang mga aswang mula sa dilim. Ang ilan, nakabitin sa sanga ng puno. Ang iba naman, gumagapang sa lupa na parang malalaking hayop. Gavino, nakikita mo ba sila? May mga aswang sa paligid. Oo. Huwag kang basta lang tumayo dyan. Takbo, Selena! Tumakbo kami. Ang bawat hakbang ay nagbubunga ng kalabog na sinasabayan ng mga nilalang sa paligid. Ang mga mata nila ay parang kumikislap sa dilim. Palapit ng palapit. Naririnig ko ang atungal nila. Isang uri ng halakhak at alulong na bumabalot sa tenga ko. Ang dami nila! Hindi natin kaya yan! Tumakbo ka lang! Huwag kang lalayo sa akin! Puno ng tinik ang daan. Ang mga sanga ng puno'y pumapalo sa balat ko. Ngunit hindi ko na iniinda. Ang tanging nasa isip ko ay makaligtas. Nararamdaman ko ang mainit na hininga ng mga aswang na tila nasa batok ko na. Lumingon ako at doon ko nakita ang isang aswang na tumalon mula sa taas ng puno. Ang katawan nito'y payat ngunit mahaba ang mga braso at ang mukha'y tila nabiyak sa gitna. Ang dila nito'y gumagapang, umaabot sa lupa. Napasigaw ako at halos madapa. Gavino! Meron sa likod natin! Tumakbo ka lang ng mabilis! Mabilis na sumugod si Gavino at hinarang ang nilalang. Ang mga kamao niya'y dumapo sa katawan ng halimaw at narinig ko ang malakas na kalabog. Sinamantala ko ang pagkakataon para tumakbo. Ngunit ilang metro lang ang layo, nadulas ako sa ugat na nakausli. Gavino! Bumagsak ako ng malakas. Halos mabali ang tuhod ko.
At bago pa ako makabangon, isang aswang ang dumamba sa akin. Ang mga kuko nito ay mahahaba, dumadapli sa balat ko at ang bibig ay punong-puno ng laway. Naamoy ko ang masangsang na halimuyak ng nabubulok na laman. Gavino, tulong! Narinig ko ang yabag ni Gavino. Sa isang iglap, sinunggaban niya ang aswang at itinapon palayo. Ramdam ko ang bigat ng kanyang boses nang sumigaw. Akong bahala rito. Tumakbo ka, Selena. Huwag ka nang babalik dito. Pero paano ka? Baka mamatay ka rito! Tumakbo ka na. Kung kaya mong bumaba ng bundok, bumaba ka na. Huwag kang titigil hanggat hindi ka ligtas. Napatulala ako. Ang mga mata niya, malamig ngunit puno ng determinasyon. Sa likod niya, papalapit ang iba pang mga aswang, mga aninong handa na siyang lamunin. Wala na akong oras para mag-isip. Umiiyak ako habang pilit akong bumangon. Nanginginig ang mga tuhod ko at tumakbo palayo. Ang paligid ko'y lumalabo na dahil sa luha. Gavino! Huwag kang mamamatay! Hindi ko na siya narinig sumagot. Ang naririnig ko na lang ay ang dagundong ng kanilang sagupaan. Malalakas ang kalabog, mga sigaw ng halimaw at ang halakhak na nakakasira ng isip. Tumakbo ko ng tumakbo. Pilit nilalampasan ang bawat puno at tinik na humaharang. Ang hangin ay malamig, ngunit ang katawan ko'y puno ng pawis. Sa bawat paghinga ko, ramdam kong mas mabilis ang tibok ng puso ko kesa sa hakbang ko. Ngunit kahit anong bilis ko, ramdam kong may sumusunod pa rin sa akin. Sa gilid ng mata ko, may nakikita akong mga aninong sumasabay sa akin. Ang kanilang mga mata, kumikislap at nakatutok sa akin. Lumingon ako at nakita ko ang isa pang aswang. Gumagapang sa lupa na parang ahas. Mabilis at tahimik. Napasigaw ako at mas lalo pang binilisan ang mga hakbang ko. Umalis kayo! Ayoko na! Para akong nilalamon ng dilim. Sa bawat hakbang, hindi ko alam kung ligtas pa ako o baka sa susunod na segundo, isa na sa kanila ang tatapos ng buhay ko. Ngunit binitawan ko na ang isang bagay. Ang pangakong hindi ako titigil hanggat may lakas pa ako. Ang tinig ni Gavino, bumabalik sa isip ko ng paulit-ulit. Kaya't kahit nanginginig ang katawan ko, kahit puno ako ng takot at luha, pinilit kong sundin yun. Ang bundok, mahaba pa ang bababain. Ngunit yun na lang ang tanging daan para mabuhay. Kaya ko to. Kailangan kong kayanin. At sa gitna ng dilim, ako'y nagpatuloy. Nag-iisa. Nangangapa. Ngunit may isang bagay na malinaw. Ito'y laban ng buhay ko laban sa mga halimaw ng nakaraan. At sa bawat hakbang, mas lalo kong nararamdaman kung gaano kabigat ang sumpang iniwan sa akin ng aking lolo. Hindi ko alam kung gaano na ako katagal tumatakbo. Ang dibdib ko'y halos sumabog sa bawat hingal. At ang mga paa ko'y sugatan na sa tinik at bato. Ngunit sa gitna ng dilim ng gubat, may biglang sumilay na liwanag. Isang maliit na kubo. May ilaw na kumikislap mula sa loob. Tila ba paanyaya sa isang pagod na kaluluwa. Napahinto ako. Ang mga binti ko'y nanginginig, ngunit pinilit kong lumapit. Ang liwanag mula sa kubo, parang tanging sagot sa bangungot na humahabol sa akin. Tulong! Maawa kayo! Tulungan niyo ako! Hinahampas ko ang pinto ng kubo. Halos mawala na ng lakas ang mga kamao sa bawat katok.
Unti-unting bumukas ang pinto. At doon, halos mapatid ang hininga ko. Hindi ko inaasahan ang nakita ko. Sa loob ng kubo, nakaupo ang isang matandang lalaking nakaputi. Kalmado at tahimik na umiinom ng kape. Ang mga mata niya ay malalim, parang kailan may hindi kumukurap. At ang ngiti niya ay malamig na parang walang buhay. Si Dato Buntal. Napaatras ako, halos madapa. Pero hindi ko na rin alam kung may ibang pupuntahan pa ako. Ikaw! Bumagsak ako sa sahig ng kubo. Wala nang lakas. Ang luha ko'y tuloy-tuloy. At ang dibdib ko'y sumisikip sa takot. Ramdam kong yun na ang katapusan ko. Ayoko na. Kung katapusan ko na, gawin mo na. Wala na akong laban. Ayoko nang lumaban. Itinaas ko ang mukha ko at doon ko nakita ang mga mata niya na kumikislap sa dilim. Ang kamay niya'y dahan-dahan niyang itinaas. Parang isang hukom na magpapasya sa kapalaran ko. Ang lolo mo ang nangako. Ang dugo niyo ang kabayaran. At ngayong nandito ka, handa ka na bang tanggapin ang hatol? Hindi ako makagalaw. Ang mga daliri ko'y nanginginig. Ang mga labi ko'y hindi makapagsalita. Ang tanging nagawa ko'y umiyak. Magmakaawa kahit alam kong wala itong saysay. Hindi ko naman kasalanan. Hindi ko alam. Pero bakit ako? Dahil dugo ka rin niya. Ang sumpa ay hindi natatapos sa gumawa. Tumatagos ito sa mga anak at apo. At ngayon, ikaw ang nandito sa harapan ko. Lumapit siya sa akin. Ang bawat yabag niya ay parang dagundong sa loob ng maliit na kubo. Ang amoy ng kanyang hiningay mabigat. Parang usok na galing sa sinunog na laman. Napapikit ako. Ramdam ko ang mainit niyang palad sa pisngi ko. Hindi ko alam kung yun na ba yung hudyat ng kamatayan. Kung ito na, tapusin mo na. Ngunit hindi niya agad ginawa. Sa halip, ngumiti siya. Isang ngiting nakakatindig balahibo. Tila ba natutuwa sa takot na nararamdaman ko. Matagal ko na itong hinihintay. Selena, ang takot mo, yun ang magiging alay bago pa man ang dugo mo. Ang mga salita niya ay bumabaon sa utak ko. Hindi ko alam kung kailan pero naramdaman ko na lang na unti-unti nang nawawala ang ulirat ko. Ang huling nakita ko ay ang tasa ng kape sa kanyang kamay. At ang usok nitong kumukulot sa hangin. Tila ba ako mismo ang sinusunog sa init ng kanyang titig. At doon, unti-unti akong bumigay. Ang katawan ko'y nanghina at ang isip ko'y nagdilim. Ang hininga ko'y halos putol-putol na nang bumukas ang pinto ng kubo. Akala ko'y isa sa mga halimaw muli. Ngunit halos malaglag ang dibdib ko nang makita ko kung sino ang pumasok. Si Gabino. Basang-basa ng dugo. Punong-puno ng sugat at gasgas ang buong katawan. Hawak pa ang braso na parang bali. Ang mga mata niya ay matalim pa rin. Ngunit bakas ang pagod at sakit. Si Dato Buntal, na nooy nakaupo pa at kalmadong umiinom ng kape, ay napatingin. Ang tasa'y muntik nang mabitawan mula sa kanyang kamay. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang pagkagulat sa kanyang malamig na mukha. Gabino, anong ginagawa mo? Ang mga kalahi mo, huwag mo sabihin inubos mo. Hindi ako nagsisisi. Kung sila ang dahilan kung bakit duguan ang bundok na ito, wala akong utang na loob at awa para sa kanila.
Tumayo si Dato Buntal. Mabigat ang bawat yabag. At ang kanyang anino'y halos lamunin ang buong silid. Kita ko ang galit na pumipiglas sa kanyang mga mata. Anak kita, ngunit wala nang mas matinding pagtataksil kaysa pagpatay sa sarili mong lahi. Nanatili si Gavino sa harap ko. Tumatayo bilang pader sa pagitan ko at ng panganib. Nanginginig ako pero mas lalo akong nabigla sa katotohanan. Anak siya ng mismong nilalang na kinatatakutan ko. Anak ka niya, Gavino. Totoo ba? Oo, Selena. Ako ang anak ni Dato. Pero hindi ako kagaya niya at hindi ko hayaang lamunin ka ng sumpa niya. Nanlabo ang paningin ko sa luha. Hindi ko na alam kung ano ang tama. Ngunit isa lang ang malinaw. Wala na akong laban. Wala na akong magagawa kundi ang isuko ang lahat. Kung ang lupa ang gusto mo, Dato, ibabalik ko na. Wala akong pakialam kung anong sabihin ng lolo ko. Sa'yo ng lupa ng Montemayor. Kunin mo na lang. Kapalit ng kalayaan ko. Kapalit ng lupa. Kapalit ng kasinungalingan ng lolo mong tumakas. Tatanggapin ko ang kalayaan mo'y bayad na. Kung nung una pa lang isinauli mo na, hindi na sana humantong sa ganito. Bumigay ang tuhod ko para akong natanggalan ng gapos. Ngunit bago pa ako tuluyang makahinga, biglang dumagundong muli ang pinto. Si Manang Saturnina ang sumulpot. Pawisan, nanginginig sa galit, ngunit matatag. Ang boses niya'y umalingaw-ngaw sa loob ng kubo. Hindi! Hindi dito magtatapos ang lahat! Napatigil si Dato Buntal at ako na may napaatras. Ang mga mata ni Manang ay puno ng puot at ang titig niya ay parang matalim na kutsilyong nakatutok sa aming lahat. Hindi sapat ang ibalik lang ang lupa. Hindi pwedeng matapos ang lahat sa isang salita. Dugo ang ninakaw sa akin at dugo ang dapat na maging kabayaran. Selena! Huwag mong isiping makakalaya ka ng ganun lang. Ang asawa ko ang pinatay dahil sa pagtakas ng lolo mo. Ang buhay ko nasira at ngayon sasabihin mong tapos na ang lahat. Hindi ko hayaang ganun lang. Hindi kailanman! Napaiyak ako ng tuluyan. Ang mga kamay ko'y nanginginig at ang dibdib ko'y halos mabiyak sa bigat ng kasalanan ng aking pamilya. Manang, maawa kayo. Hindi ko kasalanan. Hindi ko alam. Wala na akong pakialam! Kapag namatay ka, para na rin ako nakaganti sa lolo mo! Si Gavino'y sumugod. Itinayo ang sarili sa pagitan namin. Pinipigil ang galit ni Manang. Huwag mo siyang kakalawin sa Turnina! Sa gabing yun, hindi ko na alam kung kanino pa ako kakapit. Ang lahat ng sigaw, lahat ng sumpa, at lahat ng galit ay bumalot sa akin. At sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ko ang malamig na katotohanan. Hindi ko na hawak ang sarili kong kapalaran. Ang malamig na kubo'y biglang naging pugad ng apoy. Ang titig ni Manang Saturnina ay apoy na bumabalot sa bawat sulok. Nanginginig siya, pawis na pawis, at parang bawat hiningay lumalabas bilang sumpa. Hindi sapat na kayo lang ang magkasundo. Paano naman ako? Hindi sapat ang salita. Ang dugo ng asawa ko'y dumanak dahil sa kasalanan ng lolo mo, Selena. At ngayon sasabihin mo sa akin na tapos na ang lahat? Hindi! 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 Nabingi ako sa lakas ng kanyang tinig. Ang katawan niya ay kumakapit sa galit ng nakaraan. Bawat salita'y hinugot mula sa sugat na hindi kailanman naghilom.
Araw-araw kong iniiyakan ang pagkawala ni Lucio. Gabi-gabi kong naririnig ang iyak niya sa panaginip ko. Alam mo ba kung anong pakiramdam na makita siyang pira-piraso? Kinain ng mga halimaw na pinakawala ng kasinungalingan ng lolo mo. Saturnina, tigilan mo na! Pinatay ko na ang pumatay sa asawa mo! Hindi ba yun ang hinahanap mong hustisya? Hustisya! Anong hustisyang makakapantay sa pagkawala ng taong minahal ko? Ang halimaw na yon, oo, pinatay mo na. Pero ang tunay na may kasalanan ng lahat ng yon, buhay at masaya pa. Ang dugong Montemayor ang may sala. Ang lahi nila nagdala ng kamatayan sa akin. Napayuko si Dato Buntal. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita kong hindi siya nakatingin ng diretso. Saturnina, alam kong may bahagi rin ako sa nangyari. Ako ang nag-utos na patayin ang asawa mo doon bilang kabayaran. At ngayon, aaminin mo na lang na may kasalanan ka rin. Pagkatapos ng lahat ng taon, pagkatapos ng lahat ng gabi ng paghihintay, sasabihin mo lang na kasalanan mo rin. Hindi ako papayag sa ganyan. Hindi niyo mabubura ang sakit na dinala ko ng napakaraming taon. Tumalikod siya at tinutok sa akin ng galit. Ramdam kong wala na siyang nakikita kundi ako. Ako ang naging simbolo ng lahat ng sakit niya. Mabilis niyang hinugot ang patali mula sa kanyang saya. Bago pa ako makagalaw, isinugod niya ito sa direksyon ko. Wag! Ngunit bago pa dumapo ang patalim, bigla akong tinulak ni Gavino. Bumagsak ako sa gilid at siya ang sumalo ng galit ni Manang. Huwag mong ginadamay si Selena! Kumunot ang mukha ni Manang. Hindi na siya tao sa anyo, kundi halimaw na nilamon ng galit. Hindi siya tumigil, kahit pa nanginginig ang kamay at bumalik ang luha sa mga mata niya. Hindi mo ako mapipigilan, Gavino! Ang sumpay hindi matatapos hanggat walang dugong kapalit! Sa kabila ng lahat, nanatiling kalmado si Dato Buntal. Ang boses niya'y umalingaw-ngaw. Malamig, ngunit mabigat. Parang huling utos na walang pwedeng sumuway. Selena, tumakbo ka na! Tumakbo ka na ngayon! Hanggang kaya mo! Bago pa man dumating ang iba! Nanlamig ang katawan ko. Si Gavino'y nakatingin sa akin. Duguan, ngunit determinado. Selena! Makinig ka sa kanya! Tumakbo ka na! Hindi ko na nagawang mag-isip. Sa gitna ng sigaw ni Manang, sa tingin ni Gavino at sa utos ni Dato, pinilit kong tumayo. Ang binti ko'y nanginginig ngunit isinugal ko ang natitira kong lakas. Patawarin niyo ako! At doon, tumakbo ko palabas ng kubo, dala ang lahat ng bigat at galit ng nakaraan. Sa bawat yabag ko, ramdam kong sinusundan pa rin ako ng tinig ni Manang Saturnina. Galit na galit, handang pumatay. Ngunit wala na akong magagawa kundi ang sumunod sa utos. Tumakbo ko ng tumakbo. Alam kong bawat segundo'y kapalit ng buhay ko. Ang gabing nagmistulang walang katapusan. Ang bawat hakbang ko'y mabigat. Ngunit hindi ako tumigil. Ang hangin sa bundok ay malamig. Puno ng hamog at bawat kaluskos ng dahon ay tila paalala na maaari pa ring may kasunod na panganib. Ngunit pinilit kong kumapit. Ang binti ko'y sugatan. Ang katawan ko'y nanginginig at ang dibdib ko'y halos sumabog sa kaba. At sa wakas, dumampi ang unang sinag ng araw sa aking mukha. Unti-unting naglaho ang dilim at ang gubat ay nagbago ng anyo.
Mula sa nakakatakot na pugad ng halimaw, naging tahanan ng mga ibon at liwanag. Ngunit hindi nagbago ang bigat ng nararamdaman ko. Ang isip ko'y puno pa rin ng mga sigaw, ng dugo, ng galit ni Manang Saturnina, at ng malamig na titig ni Dato Buntal. Nang maramdaman ko ang lupa na nagiging mas pantay, alam kong malapit na ako sa paanan ng bundok. Ang bawat hingay parang apoy sa lalamunan. Ngunit may kakaibang ginhawa rin dahil nakaligtas ako. Kahit panandalian. Hindi ko na alam kung ilang oras akong naglakad. Ang mga mata ko'y nanlalabo. Ang bawat hakbang ay parang may bumubulong na sumuko na lang. Ngunit biglang may mga aninong sumulpot sa unahan ko. Ma'am Selena! Ay, Diyos ko, Ma'am! Ang tinig niya'y pamilyar, puno ng pag-aalala. Lumingon ako at sa pagitan ng hamog at araw, nakita ko si Isay. Mabilis na tumatakbo papalapit. Kasunod si Ramil. Ang mukha nila'y puno ng pagkabigla at takot sa itsura ko. Ma'am Selena, ano nangyari sa'yo? Napahinto ako. Ang bigat ng lahat ng pinasan ko'y biglang bumuhos. Ang mga mata ko'y napuno ng luha at ang mga tuhod ko'y bumigay. Sa gilid, nakita ko rin ang pamilya ko. Nakapila, tahimik, puno ng pag-aalala. Wala silang sinabi. Ngunit ramdam ko ang bigat ng kanilang mga titig. Nakaligtas ako. Ma'am, nandito na po ulit kami. Hindi ko na nagawang magsalita. Ang mga labi ko'y nanginginig. Ang dibdib ko'y humihigpit. At ang mga mata ko'y unti-unting bumibigat. Ang huling nakita ko'y ang araw na unti-unting umaakyat sa langit. Ang sinag nitong bumabalot sa aking mga sugat. At ang mga taong nag-aalala sa akin. At bago tuluyang magdilim ang aking paningin, ramdam kong ligtas ako sa kanilang bisig. Ngunit dala ko pa rin ang mga tanong. Dala ko pa rin ang sumpa. At dala ko pa rin ang bigat ng lahat ng nangyari. Doon, tuluyan akong nawalan ng ulirat. Nang magising ako, hindi ko agad namalayan kung saan ako naroroon. Malambot ang higaang pinapahingahan ko. Ngunit mabigat pa rin ang katawan ko. Ang mga sugat ko'y mahapde at ang mga mata ko'y bumibigat sa luha na hindi ko pa rin kayang itigil. Pagmulat ko, nakita ko agad si Isay. Nakaupo sa gilid ng kama. Namumugto ang mga mata sa iyak. Si Ramil naman, nakatalikod. Hawak ang ulo na tila ba kinakausap ang sarili. Nang makita nila akong gumalaw, agad silang lumapit. Ma'am Selena, patawarin mo po kami. Hindi ka sana namin iniwan dito. Kung alam lang namin, hindi ka sana nag-isa. Kasalanan namin. Pinabayaan ka namin sa oras na kailangan mo kami. Niyakap nila ako, mahigpit, puno ng pagsisisi. Ramdam ko ang init ng kanilang mga luha sa aking balikat. Ngunit kahit anong yakap, hindi na kayang burahin ng kanilang sorry, ang takot at sakit na pinagdaanan ko. Bumukas ang pinto at doon bumungad ang pamilya ko. Tahimik silang nakatayo. Ang lolo ko, maputla, nakayuko at ang iba pa'y hindi makatingin ng diretso. Ilang sandali ang lumipas bago siya nagsalita. Selena po, patawarin mo ako. Ako ang dahilan ng lahat ng ito. Ang kasakiman ko, ang kasunduan kong tinakasan ko. Ikaw ang nagdusa. Wala akong karapatang humarap sa iyo pero sana'y mapatawad mo pa rin ako. Hindi ako sumagot. Tinitigan ko siya, ngunit hindi ko maibalik ang mga salitang gusto niyang marinig. Sa halip, naramdaman ko na lang ang bigat ng sugat sa puso ko. Isang sugat na iniwan ng taksil na kasunduan.
ng gabi ng takot at ng pagkamatay ng mga inosente. Oo, buhay ako. Oo, ligtas ako. Ngunit hindi lahat ng sugat ay nagagamot ng sorry. At sa katahimikan ng silid, alam kong habang buhay ko nang dala ang alaala ng gabing yun. Ang sumpa ng aking lolo, ang galit ni Manang Saturnina, at ang malamig na titig ni Dato Buntal. At kahit nagising ako sa yakap ng aking pamilya, dala ko pa rin ang malalim na sugat sa aking puso. Sugat na hindi na maghihilom. Sugat na magsisilbing paalala sa bawat hininga ko. Sa lahat ng pinagdaanan ko, natutunan kong hindi lahat ng sugat ay agad naghihilom. May mga sugat na mas malalim kesa sa nakikita ng mata. Sugat na iniwan ng taksil na kasunduan, ng dugo na nabuhos, at ng mga taong nagdusa dahil sa kasalanan ng iba. Doon ko naunawaan na ang pagpapatawad ay hindi simpleng salita. Isa itong mabigat na hakbang. Isang desisyon na paulit-ulit mong kailangang harapin araw-araw. Mahirap magpatawad. Mahirap kalimutan ang mga gabi ng sigaw at takot. Ang mga mata ng mga halimaw at ang malamig na tinig ni Dato Buntala. Mahirap din patawarin ang lolo kong nagugat ng lahat. Ang pamilyang tumakbo imbis na manindigan at ang sarili ko na halos sumuko sa bawat hakbang. Ngunit natutunan ko rin na ang galit, kapag pinanatili ay mas lalong lumalason. Tulad ni Manang Saturnina, ang galit na hindi mabitawan ay kayang gawing halimaw kahit ang pinakatao sa atin. Kung may aral man akong nakuha, ito ay ang katotohanang walang takas sa kasalanan ng nakaraan. Pwede lamang itong harapin, tanggapin, at pagdesisyonan kung paano mo ito dadalhin. At kahit mahirap, natutunan ko rin na ang pagpapatawad ay hindi regalo para sa mga nagkasala, kundi kalayaan para sa akin. Hindi ibig sabihin ay nakalimot na ako o nawala na ang sakit. Ngunit sa pagpili kong patawarin sila, pinipili kong hindi na ako maging bihag ng nakaraan. Pinipili kong mabuhay, dala man ng sugat, ngunit mas matatag kesa dati. At dyan po nagtatapos ang kwento ng kaibigan kong si Selena. Ang sabi niya po sa akin, wala na raw po siyang balita kay Gavino, kay Dato Buntal at Manang Saturnina mula nung gabing nakalaya siya. Hindi na rin po gumawa ang pamilya niya ng paraan upang alamin ang nangyari dahil pinaubayan na talaga nila ang lupa sa Dato. Pero hanggang ngayon, may isang katanungan pa rin gumugulo sa isip niya. At bago po ako magpaalam, iiwan ko po sa inyo ang tanong at baka sakaling masagot nyo kung mapili man ang kwentong ito. Ano sa tingin nyo ang dahilan kung bakit tinulungan ni Gavino si Selena at sinuway pa mismo nito ang ama niya at pinatay ang mga kalahi niya? Maraming salamat po. Hello listeners, this is Miss Ligaya. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang nakaraan ay utang na kailangan nating harapin at hindi balakid na maaaring takbuhan. Pinakita sa atin ng paglalakbay ni Selena na ang tunay na kalayaan ay nagmumula hindi sa pagtakas, kundi sa pagharap sa mga bunga ng ginawa ng ating pamilya at sa paghahanap ng lakas loob na magpatawad. Ang galit na puminsala kay Manang Saturnina ay isang matinding babala. Ang pagkapit sa puot ay kaya tayong gawing halimaw na siyang kinatatakutan natin. Sa uli, ang salaysay na ito ay patunay sa lakas na matatagpuan sa pagpili ng kapayapaan kesa kapaitan at sa pagyakap sa ating mga sugat. Hindi bilang tanikala, kundi bilang mga marka ng ating pagiging matatag. Ito ay tungkol sa pamumuhay na hindi nabihag na mga kasalanan ng kahapon. Hanggang dito na lang po ang kwento natin ngayong araw at maraming salamat po sa pakikinig.